Para sa ating balitang pangkalakalan, pinag-aaralan na ng mga bangko kung paano masusugpo ang paggamit ng mga peking ATM card para makapagnakaw sa mga teller machines. Kabilang sa pinag-iisipan ngayon ang mas pinaliit na withdrawal limit sa mga ATM. Bukod dito, iminungkahi rin ng BancNet ang paggamit ng chip-based system o paglalagay ng magnetic stripe card tulad ng ginagamit sa ibang bansa. Samantala sa tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot na sa mahigit 200 milyong piso ang nanakaw noong 2013 lamang gamit ang mga peking ATM card. Isinusulong ngayon sa Kongreso ang panukalang ipagbawal na ang pagbibenta ng soft drinks sa elementary at high school sa ilalim ng House Bill 4021 o 4021 o Health Beverage Options Act. Nais ipagbawal ang pagbebenta ng soda at iba pang inumin na may artificial sweeteners. Ayon sa isang pag-aaral, hindi nakakabuti sa kalusugan ang carbonated soft drinks o mga soda. Sakaling maipasa, 100,000 piso ang multa sa sinumang lalabag sa nasabing kautusan. Ngayon naman ay alamin natin ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang dayuhang pananalapi. At para laging maging updated sa lagay ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currency, tumutok lamang araw-araw dito sa News at 1. Balitang panlalawigan naman po tayo, kinilala ng International Organization Migration ang pagpapatayo ng bank houses para sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyong Yolanda. Ayon po kay IOM Deputy Director General Laura Thompson na dumalaw sa Tacloban City, mas maigi na bank houses kaysa pabayaang manirahan lamang sa gilid ng mga kalsada o sa mga tents ang mga biktima ng bagyo. Gayunman, para sa mas pangmatagalang solusyon, mas maigi umano ang pagpapatayo ng permanent shelters at dapat ay hikayatin umano ng pamahalaan ang ating mga kababayan doon na makiisa at tumulong na rin sa pagpapatayo ng mas maganda at tahanan. Magbibigay na rin po ng tulong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisdang apektado naman ng paghaharas ng Chinese Coast Guard sa Baho di Masinloc. Ayon po kay BFAR Director Asis Perez, upang hindi maapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino, magpapakalat ng payaw ang kanilang ahensya sa karagatan. Ang payaw po ang siyang umanong tatawag sa pansin ng mga isda at doon ay magkukumpul-kumpul ang mga ito. Sa pamamagitan po nito, hindi na kinakailangang pang pumalaot malapit sa mga barko ng China. Una nang naglagay ang BFAR ng 300 payaw sa karagatan ng Zambales, ngunit nawala ang ilan sa mga ito dahil na rin sa masamang panahon. Sa iba pang balita, pinaalalahanan naman po ng Boracay Tourist Action Center ang mga turista sa isla ng Boracay na maging alerto laban sa mga masasamang loob. Ayon po kay Boracay Police Chief Mark Evan Salvo, dapat ay bantayang mabuti ng mga turista ang kanilang mga gamit habang sila'y nagbabakasyon. Paliwanag po nito, posibleng samantalahin ng mga masasamang loob ang pagdagsa ng mga turista ngayong summer. Samantala, magpapakalat naman po ng dagdag na pulis ang Police Office Western Visayas sa isla upang paigtingin ang seguridad doon. At kambyo naman po tayo sa sports. Sa boxing, muli pong namalas ang bilis ng kilos at footwork ni Manny Pacquiao sa kanyang unang sparring session sa sariling wildcard gym sa General Santos City. 4 na rounds na nakasalo ng Sarangani Fighting Pride sa simulated fights si undefeated light welterweight Lloyd Rhodes bilang bahagi po ng kanyang preparasyon para sa rematch kontra WBO welterweight champion Timothy Bradley. Ito pong report ni Cristabel De Leon. Impresibo si Manny Pacquiao sa unang sparring session sa sariling wildcard gym sa General Santos City.
Kahapon ay nakasalo ni Pacquiao sa loob ng 4 na rounds ng simulated fight si undefeated light welterweight Lloyd Rhodes. At bagamat Nobyembre pa nang huli siyang pumanhik ng ring, hindi pa rin nawala ang bilis ng kilos at footwork ni Pacman. Sa nasabing sparring, pilit na ginaya ni Rhodes ang galaw ng April 13 opponent ni Pacquiao na si Timothy Bradley. Oo naman, lalong matagal, lalong malakas. Stamina, walang problema. Lahat. Mabilis na head movement, mahusay na counter-punching at receiving backpedaling moves ang ilan lamang sa makatangian ni Bradley na ginagaya ni Rhodes. Oo naman, mabilis. Yung ganda din ng style namin kasi may lakas, may bilis din. Oo, parang Bradley ang style talaga. At least, ginagawa namin, mas mabilis, malakas yung kalaban namin. Ginagawa namin, kami yung nag-aggressive kami. So, which is okay naman. Ganun talaga yung laro ni Bradley. So, maganda yung namin, sparring. Samantala, ibinalita naman ni trainer Freddie Roach na marami pa silang nakahilerang sparmates para kay Pacquiao kapag lumipat na ang kanilang training camp sa Wildcard Gym sa Los Angeles, California. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan.